Maligayang pagbabalik, mga tagapahanap ng karunungan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, malamang ay dumaan ka na sa yugto ng buhay kung saan napagtanto mong hindi sapat ang puro paghahabol. Hindi sapat ang pagsusumikap lang. Hindi sapat ang kagustuhang manalo, magtagumpay o makuha ang inaasam. Marahil ay sinubukan mo na ang lahat. Mas pinaghusayan mo ang sarili mo. Mas naging disiplinado ka. Mas naging determinado. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may mga bagay pa ring hindi dumarating. At doon nagsisimulang pumasok ang tanong na bihirang ituro ng mundo. Paano kung mali ang paraan ng paghahabol? Hindi ka nag-iisa sa tanong na yan. Libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga Stoic, sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus ay dumaan din sa parehong pagmumuni-muni. At ang natuklasan nila ay simple, ngunit mahirap tanggapin. May mga bagay na mas lalapit sa iyo kapag hindi mo sila pinipilit. Ang seryeng ito ay hindi tungkol sa pag-asa ng walang ginagawa. Hindi rin ito tungkol sa ilusyon o panggilin lang sa sarili. Ito ay tungkol sa tamang ugnayan ng aksyon at pagbitaw, ng lakas at katahimikan, ng disiplina at pagtitiwala. Simulan natin. Aral 1. Gawin ang makakaya mo at pagkatapos, bitawan mo. Isa sa pinakapundasyon ng Stoicism ay ang malinaw na paghihiwalay ng dalawang bagay, ang nasa kontrol mo at ang wala. Sabi ni Epictetus, ang pinakamatinding anyo ng paghihirap ay nagmumula hindi sa pangyayari, kundi sa maling paniniwalang kontrolado natin ang hindi naman talaga. Kapag ginagawa mo ang isang bagay, trabaho, relasyon, pangarap, madalas hindi lang aksyon ang ibinibigay mo. Ibinibigay mo rin ang buong pagkatao mo. Kaya kapag hindi mo nakuha ang resulta, parang ikaw mismo ang tinanggihan. Dito pumapasok ang Stoic Principle. Ang tungkulin mo ay kumilos ng tama, hindi garantiyahin ang resulta. Kapag ginawa mo ang lahat ng makakaya mo, naging tapat ka, naging handa ka, naging disiplinado ka, wala ka ng obligasyon sa kinalabasan. Ang problema ng karamihan ay hindi sila napapagod sa paggawa. Napapagod sila sa emosyonal na pagkakapit sa resulta. Kapag nakatali ang halaga mo bilang tao sa kinalabasan ng isang pangyayari, nagiging alipin ka ng hindi mo kontrolado. Ang Stoic ay kumikilos ng buong lakas. Pero kapag kapos na ang kanyang tungkulin, marunong siyang umatras. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil alam niyang may hangganan ang kanyang kapangyarihan. Kapag natutunan mong gawin ang makakaya mo at bitawan ang natitira, unti-unting bumabalik ang kapayapaan. Hindi dahil naging madali ang buhay, kundi dahil tumigil kang makipaglaban sa hindi mo kayang kontrolin. Aral 2. Huwag mong habulin. I-attract mo. Ang mundo ay nagtuturo ng agresibong paghahabol. Mas mabilis, mas malakas, mas matindi. Pero ang kalikasan ay hindi gumagana sa ganitong paraan. Ang puno ay hindi namumunga dahil minamadali ito. Ang ilog ay hindi umaagos dahil pinipilit. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang pinakamahusay na buhay ay ang pamumuhay ayon sa kalikasan. Hindi laban dito. Kapag masyado kang naghahabol, madalas ay nagpapadala ka ng isang mensahe. Kakulangan, takot, pagkabalisa. At ang mga damdaming ito ay hindi nag-aanyaya. Itinutulak nila palayo. Ang pag-attract ay hindi mahiwaga. Ito ay natural na resulta ng pagiging buo. Kung nais mo ng respeto,
hindi mo ito hinihingi. Ipinapakita mo ito sa paraan ng pananalita, katahimikan at paninindigan. Kung nais mo ng pagmamahal, hindi ka kumakapit. Nagiging maayos ka muna sa sarili mo. Ang Stoic ay hindi desperado. Hindi dahil marami siyang options, kundi dahil hindi siya nakasalalay sa isa. Kapag hindi ka natatakot mawalan, mas nagiging kalmado ang kilos mo. Kapag kalmado ang kilos mo, mas nagiging malinaw ang pag-iisip. Kapag malinaw ang isip, mas nagiging tama ang desisyon. Ito ang tunay na pag-attract. Hindi mo hinihila ang mundo papunta sa'yo. Inaayos mo ang sarili mo hanggang kusa itong dumating. Aral 3. Ang balakid ay ang daan mismo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang humahadlang sa pagkilos ay siya ring nagiging daan. Ito ay isa sa pinakamahirap tanggapin na ideya sa buhay. Dahil natural sa tao ang iwasan ng sakit, pagkaantala at pagkabigo. Pero ang Stoic ay may kakaibang pananaw. Walang sayang na balakid kung tama ang pagtingin mo rito. Kapag nabigo ka, tinuturuan ka ng hangganan. Kapag nasaktan ka, tinuturuan ka ng lalim. Kapag na-delay ka, tinuturuan ka ng tiyaga. Ang problema ay hindi ang balakid. Ang problema ay ang paniniwalang hindi ito dapat nandoon. Kapag tinanggap mong bahagi ng landas ang balakid, nagbabago ang tanong mo. Hindi na, bakit ako? Kundi, ano ang hinihingi ng sitwasyong ito mula sa akin? Ang Stoic ay hindi nagre-reklamo sa ulan. Gumagamit siya ng payong o tinatanggap ang basa. Sa bawat pagsubok, may kakayahang hinahasa sa iyo. Tapang, disiplina, katahimikan o karunungan. Kapag nawala ang isang bagay, maaring tinuturuan kang huwag umasa rito. Kapag naantala ang plano, maaring hinahasa ang pasensya mo. Ang buhay ay hindi laban. Ito ay pagsasanay. Aral 4. Saan nagmumula ang mga pagnanais? Hindi lahat ng gusto mo ay galing sa karunungan. Marami ang galing sa takot, inggit o paghahambing. Sabi ni Seneca, ang taong laging naghahangad ng higit ay laging kapos, kahit gaano pa karami ang mayroon siya. Ang Stoic ay sinusuri ang kanyang pagnanais. Tinanatanong niya, ito ba ay kailangan o impluwensya lang ng mundo? Ito ba ay nakaayon sa aking prinsipyo o sa aking insecurities? Kapag ang pagnanais ay hindi malinaw ang pinanggalingan, nagiging sanhi ito ng pagkabalisa. Ang tamang pagnanais ay hindi nagmamadali. Hindi ito nagpipilit. Hindi ito nagwawasak ng kapayapaan. Ang maling pagnanais ay maingay, mapilit, walang sapat. Kapag natutunan mong kilalanin kung alin ang alin, nagiging magaan ang buhay. Hindi dahil wala ka ng gusto, kundi dahil alam mo na kung alin ang karapat-dapat paglaanan ng lakas. Aral 5. Mamuhay sa loob ng iyong imahinasyon. Para sa mga Stoic, ang imahinasyon ay hindi pagtakas. Ito ay paghahanda. Sabi ni Marcus Aurelius, ang interpretasyon mo sa pangyayari ang humuhubog sa karanasan mo. Kapag iniisip mong mahina ka, kikilos kang mahina. Kapag iniisip mong may kakayahan ka, kikilos kang may paninindigan. Ang imahinasyon ay rehearsal ng karakter. Hindi mo ini-imagine ang tagumpay para dayain ang sarili. Ini-imagine mo ito para sanayin ang isip na kumilos ng naaayon dito. Kapag malinaw ang larawan ng taong gusto mong maging, mas malinaw ang desisyon mo araw-araw. Ang Stoic ay hindi umaasa sa motibasyon. Umaasa siya sa malinaw na imahe ng prinsipyo. Aral 6. Kapayapaan, pagbitaw, at pagtitiwala. Ang kapayapaan ay hindi dumarating kapag perpekto na ang lahat. Dumarating ito kapag tinanggap mong hindi magiging perpekto ang lahat. Sabi ni Seneca, ang tunay na kaligayahan ay hindi pag-asa sa hinaharap, kundi pagkapirmi sa kasalukuyan. Kapag binitiwan mo ang pangangailangang kontrolin ang lahat,
Unti-unting humuhupa ang panloob na ingay. Ang Stoic ay hindi umaasa sa swerte. Umaasa siya sa tamang kilos, tamang pag-iisip at tamang pagtanggap. Ang tiwala ay hindi bulag. Ito ay bunga ng malinaw na pag-unawa sa hangganan ng sarili. Aral 7. Maging masaya ngayon. Hindi bukas ang saya ay hindi gantimpala ng tagumpay. Ito ay kondisyon ng malinaw na isipan. Kapag ipinagpaliban mo ang saya hanggang makuha mo ang gusto mo, itinuturo mo sa sarili mong hindi sapat ang kasalukuyan. Ang Stoic ay masaya hindi dahil nakuha na niya ang lahat, kundi dahil hindi siya alipin ng kakulangan. Kapag pinili mong maging payapa ngayon, mas nagiging bukas ka sa anumang darating. Hindi ka kulang, hindi ka huli, ikaw ay hinuhubog. Pangwakas, ang hindi para sa iyo ay kailangan mong habulin. Ang para sa iyo ay dumarating kapag handa ka na. Hanggang dito muna. Manatiling tahimik ang isip, matatag ang loob, at malinaw ang prinsipyo